Paki-play nga po. Si Jubil yata yun, no? Siya nga, no? Ayan. Yan po yung mga kapatiran natin sa Masbate. Ayan. Alay mga kapatid, 7 kilometers ang nilalakad po nila. Tuwing linggo yan. Ano po, pag bumabaha, talagang tutulay po sila sa ganyan. Tingnan yung tulay mga kapatid, bawal sa matanda. Pero ito, mga kapatid, tingnan nyo. May edad na sila, pero ayan, may pasal-pasal pa na bata. Pag malakas ang ulan, babaha ng ganyan, dyan sila dadaan, 7 kilometers ang lalakarin, makapunta lang sa church. Ito, hindi yan tisurin. Hindi yan tisurin. Oo, kasi lagi nakaapak, hindi yan na... Sana yan sa mga bato. Tisurin yan. Amen. Ayan, mga ginagawa nila. May mga maalalay sa kanila. Ayan yung nag-video na. Dalagang bukid. 7 kilometers. Pag nilakad, sa mga magagaling mag-compute, ilang oras po yun? Ang 2 kilometro daw ay depende sa naglalakad, mga sanayan. Kaso sa kanila, hindi pantay. May ahon, may lusong, tapos hindi pa nakasimentado. Ayun mga kapatid. Rough road. Hindi lang basta rough road, mga kapatid. Dapat ang dala dyan, mga 4x4 na mga sasakyan. At sabi pa niya dyan, mga kapatid, may isa siyang inilagay doon na nagsisimula sila ng alas 8 or alas 9 sa pananambahan. Depende po yun sa pagdating po nila. So, 7 kilometers. Understood na yan, mga kapatid, na ganun talaga ang mangyayari. At medyo nakakahiya sa parte po natin, mga kapatid, na tayo may mga sasakyan na nalilate pa tayo. Ayan, wala kayong nilulusong na ganyan pag pumunta sa church, di ba? Takbo siguro. Pag alas 9, siguro pag umuulan-ulan. Pero 8 a.m., mga kapatid, nagsisimula silang pananambahan. Akala nyo, anong oras yung gigising? Anong oras gigising? Anong oras lalakad po sila? Rain or shine yan. Amen, rain or shine. Kaya, yung laging late eh. Yung hirap dyan eh. Kaya masakit na katotohanan. I-gaslight ang ating sarili. Yung medyo ano-anuin pa natin sarili natin. Pastor, meron pa naman kasi akong siya walang ginagamitnan. Yung iba, yung mga taga-Bundok Peninsula, ganyan din po sila doon, mga kapatid. Ang nilalakad naman nila doon sa Bundok Peninsula, bundok sa bundok. Bundok sa bundok ang lakad po nila, mga kapatid. Yung iba, nakakausap nyo na yung ibang mga kapatiran sa Bundok Peninsula. Ano po, ganun sila. Talagang maagpo sila. At sigurado, mga kapatid, at kung makita nyo yung pagpupuri ng mga ito hindi makikita mo sa kanila, hindi po sila pagod. Amen? Kahit lumakad sila, kahit nag-travel sila napakalayo, mga kapatid, pag pumunta po yan sa church, hindi yan mga pagod tingnan. Amen? Hindi yan mga natutulog. Kasi akalain mo, lalakad ka ng 7 hours, matutulog ka lang para pumunta sa church. Mas nakakahiya yun, mga kapatid. 7 kilometers. Pagdating dito sa church, hindi kami natutulog. Hindi namin pinapakita na kami antok na antok. Amen? So, sana maging saway, maging lesson, maging encouragement po sa ating mga kapatid yung mga mananampalatayang yan. Amen? Kasi iisa naman yung pinaglilingkuran nating Diyos. Amen? Yung Diyos na pinaglilingkuran nila ay Diyos na pinaglilingkuran natin. So, yung pananampalataya na meron po sila ay dapat meron pares tayong pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, meron po tayong iisang natin as hamon sa ating pananampalataya. Na itong mga ito nga, sasabihin mga kapatid, minsan kasi may mga nagdadahilan, ay wala kasi kaming pamasahe. Wala kaming pera. Amen. Sa Lucena noon, may kapatiran dyan, kilala nung iba dito, si Brother JR po, kilala niya, si Brother JR. Ang church po sa Lucena noon ay nasa Isabang. Ano po, malapit na sa magtatayabas na sa Isabang pa noon. Ang bahay ni Brother JR ay nasa Dalahican. Nilalakad po niya yun. Mahirap sa ating Diyos. Amen. Kahit mahirap, talagang dahil mahal natin ang ating Panginoon, gagawin natin yung mga bagay na yan. Kasi tinamaan po sila ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya, kamusta mga kapatid? Amen. Tinamaan agad. Wala pang verse, tinamaan agad. Ayan.
So ito po ang ating mensahe mga kapatid, lost generation. Yung hindi yan nawala, kundi sila mga kapatid yung anong isa pang magagamit natin pag tinagalog mga kapatid. Yung mga henerasyon mga kapatid sa Book of Judge chapter 2 verse 7 to 10, nasabi dyan, naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Jose. At sa lahat ng mga araw ng matatandang huling namatay kay Jose na nakakita ng kadakilaang bagay pag naka 100. Nanay Belen, kaya niyo pa po ba yan? 110 years old. Kaya pa. Hindi na. Hindi narinig. Kaya pa yan. Hindi lang niya narinig. Sinabi ko kayanan eh. Kaya. Para makutang ang kalahati. Ayun. Meron palang plano. Nanay, burol na lupain ng Iraim na nasa hilaga ng bundok Gaas. Ang buong lahing iyon ay nakalakip din sa kanilang mga magulang doon ay may ibang saning lahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay. Sama natin dito. Si Joshua mga kapatid, nakapasok po sila sa lupang pangako at dumating po sa pagkakataon na si Joshua mga kapatid o si Jose ay nasa matandang gulang na pero may hiningi po siyang lugar. Ano po sa ating Panginoon, kinongker niya po yung lugar na yan at doon po sila nanirahan at yung mga kasamahan pang mga ispo. Amen? Ng kanilang buhay, bagamat yung mga Israelita, yung mga ninuno po nila ay nakaranas ng kapangyarihan. Hindi lang basta nakaranas, hindi lang basta nila nakita, kundi talagang na-experience po nila ng mga ninuno, mga kapatid. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, na sana yung kasunod na henerasyon natin, mga kapatid, hanggang sa kanila, malaman ng henerasyon ay nakasalalay sa iyo. Amen. Hindi lang sa akin bilang pastor, kundi sa inyo mga kapatid. Sa lahat po sa atin, yung pananampalataya ng mga susunod na henerasyon na mananampalataya ay nasa ating mga kamay. Ating Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga second generation, third generation na mga mananampalataya, na yan pa rin ang pananampalataya nyo. Magpasalamat tayo sa mga naunang mananampalataya sa atin na hindi po tayo pinabayaan. Amen. Yung pananampalataya na kanila pong natanggap ay sa akin ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo dito sa mga magulang dito. Sila Sister Nida, may pangalawang henerasyon na. Sister Annie, may mga pangalawang henerasyon na ng mga mananampalataya na alam kong ipinanalangin po yan. Lahat po tayo, yung mga nakaranas, hindi mag-aayos sa pananampalataya, bagamat tayo po ay nakaalam na ng katotohanan, kawawa po yung kasunod po natin. Kung tayo po mga kapatid ay hayahay sa pananampalataya, walang matututunang maganda sa atin yung kasunod natin. Meron po kasi mga kapatid, ito yung katotohanan na sa mga nakikita po natin, meron mga mananampalatayang sabihin nating hilaw. Na sila yung mga mananampalatid, once na tayo po ay naligtas na, tapos na. Ang sabi po ng Acts chapter 2, may kasunod na henerasyon pa, may kasunod pang tatawagin po ang ating Panginoon. Kaya kung hindi po tayo mag-iintindi, kung hindi po natin aayusin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, kawawa yung kasunod po natin. Sayang mga kapatid, ikaw lang yung nakaranas ng biyaya, yung kasunod mo hindi na. Hindi naman ako tinuruang mag-pray. Kasi si tatay, hindi ko naman nakikita nag-church si tatay. Nabaptize lang, pero hindi naman nag-church. Isa naman, nakita ko si tatay na nag-church. Nagiinom naman. Nagbibisyo naman. Ano po? Ano yung pananampalatayang isasalin po natin? Yung ganong klase ng pananampalataya. Wala na akong nagawang tama, puro mali. Anak, nagkakamali ka, umali na naman. Amen. Ipakita po natin kung ano yung tamang pamumuhay ng mananampalataya. Amen. Maging blessing po tayo sa susunod na henerasyon kasi sila po ay nakatingin din po sa atin ng
ating sinasabi po dyan, kahit anong ayos na disiplina na ginagawa natin yan, gagawa po yan ng kalukuhan. Naranasan ko yun. Pastor ng tatay ko eh. Pero pasaway talaga ako eh. Black sheep mga kapatid, pero ito po yung pinakamaganda dyan. Huwag niyo pong susukuan sa panalangin. Amen. Kasi ako, hindi ako sinukuan nun mga kapatid. Amen. Sa sobrang bigyan ka ng ng buto, ng ano pang tanim, ng pananampalataya sa sarili mo, na ikaw na, yung espiritu na ang magkukonvict sa'yo. Mali yung ginagawa mo. Alam mo na yan, bata ka pa lang. Alam mo na yan, di ba sabi ng 2 Timothy, mga kapatid, alam na natin nung tayo ay bata, palapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sulitin na po natin yung mga oras, mga kapatid, na magawa po natin yung nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang para sa ating sarili, kundi sa mga susunod na henerasyon pang magiging mananampalataya. Amen. Amen. Praise God. At alam mga kapatid, gusto nyo makita o ma-reflect yung sarili hayag na nagpapakilala sa isang klase ng mananampalataya. Amen. Yan. 7 klase ng mananampalataya sa pahayag. Amen. Praise God. Una, ang sabi dyan sa Revelation chapter 2, ang Epeso. Church of Epeso, the church that has abandoned its love for Christ and His teaching. May mga ganitong mananampalataya mga kapatid. May mga ganyang mananampalataya, unang klase ng mananampalataya na isinulat mga kapatid, na meron po palang ganito, yung mga talagang sa una lang sigasig. Talagang apoy na apoy. Nakakwento ko si Brother Christian mga kapatid. Kahapon, Christian Perillo. Talagang dirisan, bayabasan, o ano ng baka, nakakatakot po diyan noon. Tapos may mga sabi-sabi, may mga nagpapakita. Kaya minsan talaga, pag gabi mga kapatid, pag medyo matapang-tapang, nakaka-uwi pa ako ng bahay. Pero pag inabot ako ng takot, doon ako natutulog kay Ate Daisy. Ate Daisy, bukas na lang ako ng umaga. Ayan. Amen. Sabi niya doon mga kapatid ni Brother, sa'yo, hindi, pupunta ako sa gawain, kahit gabi pa yan, kahit nandyan na kahit sa anong bayan pa yan, pupuntahan ko yan, gusto ko nang gawain ng ating Panginoon, ganun. Yung mga ganung mananampalataya, pero dadating mga kapatid, yun yung sabi sa amin, amen, na ang sabi sa amin mga payo, mga kapatid, na bantayan yung ganyang kainit na tao. Delikado yan. Ningas kugon yan. Amen. Baka ganyan yung pananampalatayang yan. Nainit na yung palatayang, grabe yung sa simula, ay, na mga kapatid. Amen. Talagang kumbaga sa makina ay pinainit na, nakapremera. Dating mga kapatid sa Tresera, kwarta, islide yung clutch lining. Wala na. Mga kapatid, sira na. Hindi na makalayo. Hanggang sa una lang, talagang mainit na mainit sa una lang mga kapatid, pero walang nararating. Mag-ingat po tayo sa ganitong klaseng pananampalataya. May binabanggit po sa Revelation na may ganitong klase ng mananampalataya. Kaya sa atin mga kapatid na nagsisimula na, hallelujah, ipatuloy po natin yung init natin. Huwag tayo sa una lang, puro revolusyon lang. Amen. Talagang ipakita natin sa ating Panginoon nung una, nung ikaw ay mainit pa. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko yung ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Yung pananampalataya na meron ka, pwede pala yung kunin ng ating Panginoon. Kaya, wala naman sigurong ganito dito, no? Ganitong klase mananampalataya. Iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Ang kasunod na mananampalataya, church, ang sabi dyan, church that remains faithful amidst persecution. Yung mga Amen. Hallelujah. Kasi yung iba mga kapatid, niloko lang ng konti, bumagsak na sa pananampalataya. Amen. Ibig sabihin, mababaw ang pagkakilala, mababaw ang paglilingkod. Diyan ka na naman, linggo na naman. Kunting pinipersecute ka lang ng kauntian, bumabagsak ka na. Amen. Hindi lang po ito sa mga baguhan. Meron din po yung matatagal ng mananampalataya na kapag na-hit yung ganyang
Yung kahinaan, mga kapatid. Sabi doon, yung ano yun eh, deity yun eh, isang mga Diyos-Diyosan sa Greek mythology. Si Achilles. Ano po, siya yung malakas, mabilis po siya, pero nung tinamaan yung kanyang ganito, ang tawag dito? Sakong ba yun? Ganito? Sakong. Yung mga ganyang klase ng mananampalataya, mga kapatid, nakala mo mga kapatid, sila yung mga Superman. Amen, na hindi tinatablan, na hindi tinatamaan, pero pag ginamit yung isang gamit, mga kapatid, maliit lang, bumabagsak na. Amen. Minsan may mga karanas ako, mga kapatid, noon. Wala naman yung sa Lucena, nasa Bible school ako noon, mga kapatid. Pag ang usapan kay mga kapatid, nagagamitin ng kaaway. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag nating lagyan ng puwang ang kaaway. Amen? Sa ating buhay kasi yung puwang na yan ay delikado. Minsan may mga pagkakataon, kalimitan ganito, pag tinamaan ng ego, yari na. Backslide na, alis na sa church. Kunti lang, yari na naman. Hindi na dadalo, manghihina na. Dati nasa unahan, nasa likod na. Amen? Hindi yun yung klase ng mananampalataya eh. Inaano lang natin. Hindi naman ako nagsasabi nan eh. Yung mananampalataya, mga kapatid. Kaya sabi dyan, alam ko mga kapigatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap pa, ngunit ang totoo'y mayaman. Amen. Akala nila mahirap tayo. Sila po ay mahirap yan. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ay mga kapatid, sila po yung mananampalataya. Kahit sila'y pine-persecute, hindi po sila naaalis sa pananampalataya. Amen. Nagiging faithful, remaining faithful, mga kapatid, sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating Diyos, mismo ang ating Panginoon ng ano nan eh, umimik na. Ang sabi diyan, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Ibig sabihin, ipinapadanas ng ating Panginoon yung mga persecution bilang pagsubok. Gamitin natin, hindi yan literal, mga kapatid. Minsan may mga binibilang ko sa atin eh. Pananampalataya natin gustong bilangguin ng ano. Yung pagtatapat natin gustong bilangguin. Yung kagalakan natin gustong bilangguin ng kaaway. Amen. Maraming pwedeng bilangguin sa atin ng kaaway para tayo po ay manghina. Pero ang sabi po dyan, mga kapatid, magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Lord, buti kung 10 araw lang yung pagdurusa. Bagay, sabi nga ng Bible, ang isang araw sa ating Panginoon, 1,000. Really, praise the Lord, hallelujah. Wala ka mang corona ngayon. Wala ka mang napanalo ng mga patimpalak. Amen. Sa pananampalataya, merong sinasabi ang ating Panginoon. Pagdating po natin sa langit, mga kapatid, bibigyan po tayo ng gantimpala, korona ng buhay, mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya yung mga mananampalataya na sinusubok, ang sabi dyan, manatiling tapat. Manatiling kang tapat. Kasunod, pangatlo, Church ng Pergamum. Ayan. Pergamum. Pergamo yan sa Tagalog. Pergamos. Sabi dyan, mga kapatid, the church that compromises its belief. Ayan, mga kapatid, yung mga nagko-compromise. Bagamat may pananampalataya, gumagawa ng mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Labag sa pananampalataya. Hindi natin nakikita, mga kapatid, may mga bagay na minsan ito yung mga mahirap sa mga compromising na bagay, hindi natin nakikita. Ayun, mga kapatid, kaya kasi natin pag nagko-compromise tayo, alam natin. Minsan, mga kapatid, magaling ang kaaway mag-disguise. Master of disguise yun eh. Kaaway. Akala natin, hindi natin nako-compromise ang pananampalataya. Pero pagdating sa huli, mga kapatid, patay, may nagawa pala akong mali sa ating Panginoon. Amen. Dati, nung wala pa, minsan may mga ganyan eh. Dati, nung wala pa tayong trabaho, wala pa tayong mga bagay na inaasahan natin, grabe yung pananampalataya natin, prayer natin. Pero nung dumating yung pinanalangin natin, na-compromise yung pananampalataya. Amen. Masakit ba, mga kapatid? Masakit natin.
Amen. Sabi po dyan, dito, subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagturo kay Balak, upang maghikayat sa mga Israel na magkasala. Alam niyo yung kwento ni Balak? Balaam, mga kapatid, compromise. Nag-compromise po ng ito yung kampo, mga kapatid, ng Israelita. Hindi naman dinala doon ng nila Balak yung yung compromise. Inilagay lang sa malapit. Guys. Itinabilang, mga kapatid, hindi sa loob, itinabilang. Kaya minsan, mga kapatid, sa pananampalataya, mag-ingat tayo sa mga tinatabi-tabi ng kaaway. Amen? Kasi ang kaaway, mga kapatid, wala naman yung karapatan para makapasok sa buhay natin. Nakakapasok lang siya pag may nakikita tayong iba. Amen? Last of the eyes, kung ano yung nakikita natin, yun yung magpapakompromise po sa atin. Akala natin minsan, ay okay lang siguro, medyo umano ng kauntian. Medyo kumurot ng kauntian. Hindi naman siguro yan compromising. Ang sabi nga sa alak, drink moderately. Moderately naman yung ginagawa ko. Kakaunti, hindi naman ako lalakas. Red wine na. Bagay lang. Ganun din. Amen. Ang sabi ng Biblia, yung maliit at malaking kasalanan ay kasalanan pa rin. Amen. White Amen. rice, white Kaya kung ano yung kasalanan, kaya ang sabi po dyan, mga kapatid, ito yung ayaw ng ating Panginoon. Bagamat mananampalataya na, gumagawa pa rin ng gawain ng sanlibutan. Amen. Kumakain dinugan. Yeah. Kumakain ng dinugan? Meron ko ba nakain ng dinugan dito? Kaya kumain sila ng mga pagkain inandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Alam niyo ibig sabihin na nakiapid, mga kapatid, minsan? Ano po? Hindi ito yung merong pero may spiritual application po ito. Yung nakiapid, mga kapatid, yung nakipamatok sa gawain ng sanlibutan. Sumang-ayon. Amen. Kaya sabi dyan, may ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita, ng ibang doktrina. Ng mga ita. Amen. So, yung mga mananampalatayang compromiser, meron ganyan. Mas lalo na sa mga matatagal na mananampalataya, may mga compromiser po talaga. Hindi po yan nawawala sa church. Amen? Hindi talaga namin yan. Minsan, kinokompromise yung oras para sa ating Panginoon. Compromise tayo. Bakit nagko-compromise ang isang mananampalataya? Kasi nagiging masaya siya. Hindi yan magko-compromise kung hindi yan masaya. Amen. Saya sa sabihin. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, nawawala na yung kagalakan mo sa pananampalataya. Yan po yung mahirap. Kapag once ang isang mananampalataya ay nag-compromise, hindi na siya naging masaya sa pananampalataya. Kaya umaabot, mga kapatid, sa bagay na nagko-compromise. Hindi mo na ako ating ganyan linggo kasi sa linggo may pananambahan din naman. Ay, compromise yan, mga kapatid. Alam mo na yung tama, pero ginawa mo yung mali. Yun din yun. Kasunod, mga kapatid, Sayang yung birthday sa katabi. Thyatira. Tira-tira. Church of Tira-tira. Thyatira, mga kapatid. The church that follows false prophet. Ito, mga kapatid, may mga bagay na makakatipo yung kanilang mga tenga sa bagay na aayon lang sa kanila ang turo. At bagamat sila alam nila ang tunay na pananampalataya, pero dahil bumabangga yung maraming ginagawa nilang kasalanan, kumakas niya kung sino si Jezabel, mga kapatid, basta mababae yan. Na tinawag, Jezabel to, hindi Jezabel. Hindi Jezabel. Na tinatawag na kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nilililang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inandog sa mga Diyos-Diyosan. Ayan po yan, mga kapatid, kung ilalagay natin sa spiritual, i-convert po natin, mga kapatid. Yun yung mga bagay, mga kapatid, na
nagtuturo ng, nagsasabi ng ganito, ito yung maririnig nyo lagi yan, okay lang yan. Amen. Mag-ingat po kayo sa mga nagsasabing, okay lang yan. Minsan lang naman. Yun na ang minsan. Mag-ingat kayo sa mga ganyan mga kapatid. Okay lang yan, hindi naman nakikita. Hindi man nakikita. Okay lang yan, hindi naman alam. Yun din mga kapatid. Hindi na, dumadating na, hanggang sa dumating mga kapatid na hindi na niya alam na ang kinukonsume niya ay sa sanglibutan na. Amen. Sabi dyan yung kumain na sila. Nag-consume na sila mga kapatid ng mga bagay na sa sanglibutan dapat. Kaya, huwag tayong ganyan mga kapatid, mga false prophet, propeta. Ano po? Amen. Maraming ganyan. Kunwari, propeta, na naginip ako. Maling espiritu. Kasi nasa atin ang tamang espiritu. Ang tunay na espiritu. Kaya, kapag may mga ganyang bagay sa atin, alam natin yan eh. Pero medyo off to Medyo hindi to ayos Parang ramdam mo mga kapatid, hindi ka masaya kahit may revelation para sa iyo eh. Alam mo na, naginip ako, may narinig ako. Ikaw daw ay, pumunta ka na sa Maynila. Doon ka na magtrabaho. Pag sumunod ka naman, mga kapatid, sa maling mga ganyan-ganyan, di mo alam mga kapatid, wala na sa pananampalataya, aalis ka na. Makompromise ka na mga kapatid. Bakit? Kasi nakinig tayo sa maling boses. Amen. Doon lagi tayo sa ating Panginoon. Pa-consult lagi tayo sa ating Panginoon para okay yung ating pananampalataya. Amen. Kasunod. Ayan. Church of Sardis. Sardinas? Church of Sardis. The church that is spiritually dead. Ayan, maraming ganyan sa church mga kapatid. Physically present, but anghel ng Iglesia ng Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos na 7 bituin. Espiritu yung anghel, bituin yung pastor. Ibig sabihin sa translation. Alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Patay na. Alam ni Lord Akala ng maraming mga kapatiran, active ka. Pero ang totoo, deactivated ka na. Hindi ka masaya mga kapatid. Amen. Kaya't gumising ka. I-active mo ulit. Amen. Gumising ka. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyong upang hindi ito matuluyang mamatay. Yung may mga konting apoy, palakasin po natin yan mga kapatid. Baka mawala. Sayang. Sabi sa malalim na Tagalog, maapuhap. Mawala. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Hindi pa sapat. Amen. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Alalahanin. Amen. Sabi dyan, alalahanin. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ko dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Yan mga kapatid. Kaya yung mga spiritually dead, amen, ay gising. Sabi dyan, gumising, palakasin yung nalalabi pang lakas po sa inyo. Amen. Yung apoy ay palakasin po. Kaya, ayan klase ng mananampalataya yan. Meron din palang mga physically present but spiritually absent. Yari. Pang-anim. Ang bihira, may 7 pa. Parang medyo masakit. Mananampalataya, amen, na tahimik lang siya. Amen. Dumadaan sa mga pagsubok, kahit mahina, pero nagpapatuloy. Yan yung maliligtas yung mga nagpapatuloy.
Amen. Kasi yan yung babalikan lang ng ating Panginoon, yung mga nagpatuloy. Mayroong mga ganitong klase ng mga mananampalataya, mga kapatid. Tahimik lang sila, hindi mo makikita sa likod ng pulpito. Minsan nga, hindi nga nagpapasalamat sa sobrang hiya. Mga ganyan. Mga kilala ko medyo mga kapatid, hindi masyado makikita sila sa mga ganito, may mga ministry, pero sila yung malalaki ang testimony. Sa Lucena, ang daming ganyan mga kapatid. Gugulat ako minsan, ang gaganda pala ng testimony ito, hindi naimik. Nabibiting ka pa, meron ko pala ganyan testimony, pakinig naman. Yung mga ganyan minsan eh. Mga tahimik lang po sila mga kapatid. Kahit sila ay pakiramdam nila mahina sila, pero malakas pala sila. Nag-i-encourage pala yung kanilang mga testimony. Kaya sabi dito, alam kong ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayanan, ngunit sinusunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin. Kaya't bubuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Amen. Yung mga nananatiling ganito pala, mayroong mga open doors. May mga pagpapala palang binubuksan dito ang ating Panginoon sa mga sumusunod. Amen? Tingnan mo, palalapitin ko sa iyong aling, malalaman nilang mahal kita. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung mga silent, mga kapatid na mga mananampalataya, mga low-key. Amen. May mga blessing din pala yan. Dire-diretso rin pala yung pagpapala ng ating Panginoon sa may ministry at wala. Pinagpapala pa rin pala ng ating Panginoon. Basta makita lang ng ating Diyos na tapat ang kanilang puso na sumusunod, binubuksan pala ng ating Panginoon ang mga pintuan, hallelujah, para sa kanilang pagpapala. Amen. Sapagkat tinumad mo ang aking utos na magtiis. Ayan. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Amen. Hallelujah. Sunod lang tayo sa ating Panginoon. Kahit may mga pagsubok, may pagtitiis, nandyan naman yung assurance ng ating Panginoon. Iingatan tayo ng ating Diyos. May pag-iingat na para sa iyo. Amen. Hallelujah. At kasunod, last church, last type of Christian. Laodicea. Church with a lukewarm faith. Ano yung lukewarm mga kapatid? Hindi masarap yan ipangkape. Bula. Nabula. Nalutang. Nakakasakit ng tiyan. Hindi matunaw ang kape. Hindi matunaw ang kape. Hindi tayo masaya eh. Maligamgam, ang sabi sa ibang version, malahininga. Hindi, maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Ayaw ng ating Panginoon ng ganyan, mga kapatid. Amen. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Ano yung mga kapatid kung anong karakteristik ng Laodicea? Sila po ay mayamang church. Pero dahil mayaman sila mga kapatid, hindi na ganun yung kanilang pananampalataya kasi meron na po silang inaasahan. Amen. Hindi na po sila masyado namumroblema. Hindi na po sila masyadong dumadaan sa mga pagsubok kasi kapag merong bayarin, merong medyo nagkakaroon ng karamdaman. Okay din pala mga kapatid na minsan tayo ay bumabagsak. Merong mga dumadating na mga pagsubok, na mga challenges po sa atin kasi doon nabubuhay, nagigising yung ating mga pananampalataya. Umiinit po muli tayo. Kaya mahirap din po pala mga kapatid yung laging meron. Yung laging sobra. Kapag hindi tayo marunong mag-handle, hindi rin tayo bibigyan talaga ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat ka. Kapag marami ka ng pagpapala at nahahandle mo yan, dadagdagan pa yan ng ating Panginoon. Pero hanggat hindi tayo marunong mga kapatid mag-keep, hanggat hindi tayo marunong mga kapatid mag-ingat, ay, para tayong Laodicean Church mga kapatid. Mahirap din pala mga kapatid yung laging meron. Okay din pala yung bigla ka napapapray, Lord, pumasahin na lang to ah. Lord, may
Minsan, tinitesting-testing yung ating pananampalataya kasi medyo napapapray na tayo. Amen. Sabi nga mga kapatid ni Kuya Joey noon, mga kapatid, ano siya eh, pag may pangangailangan, talagang iba yung hagulhul. Amen. Ngayon, pag meron tayong mga pinagdadaanan, iba yung hagulhul natin eh. Amen. Amen. Lalabas na lahat ng pwedeng lumabas. Tutulo na lahat ng pwedeng tumulo sa mukha natin. Tatlo yung tutulog. At tatlo yung tutulo. Tatlo yung tutulog. Amen. Kasi iba na yung pangangailangan. Grabe na yung prayer, yung intensity. Pero pag meron, chill-chill lang. Amen. May inaasahan pa eh. Ganun yung nangyari mga kapatid sa Laodicean Church. Hindi nila na-handle yung blessing ng ating Panginoon. Anong nangyari? Sila po ay naging mananampalatayang maligamgam. Lukewarm Christian. Kaya sa atin mga kapatid, magpasalamat tayo. Tayo ay sinusubok-subok ni Lord. Amen? Parang ayaw nyo kayong subukin ni Lord Kaya nga mga kapatid, nalaman na natin kung anong klaseng pananampalataya meron tayo, maa-assess na natin. Masasabay, nasaway dahil sa mga bagay na ito mga kapatid, magpasalamat tayo at magbago tayo. At kung tayo naman mga kapatid ay nagkaroon ng kalakasan, magpuri tayo sa ating Panginoon dahil nasa tamang pananampalataya po tayo. Amen. Mas mainam na ituwid tayo ng salita ng ating Panginoon dahil talagang meron niyang may usok yan eh. Amen. Amen. Gigisingin ka na eh. Hallelujah. Ang pananampalataya mga kapatid, huwag sana yung pananampalataya na trinabaho natin. Amen. Masayang. Trinabaho. Wala. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Kanino kayang kasalanan yun? Kanino kayang kasalanan yun mga kapatid? Amen. Na hindi na nalaman ng kasunod na henerasyon yung kanilang pananampalataya. Magiging kasalanan natin yan. Hindi natin na ihayag mga kapatid. Kaya yamang na dito na tayo sa tunay na pananampalataya, magpursige na po tayong sumunod sa utos ng ating Panginoon. Kasi maraming paalala ang ating Panginoon. Ang Biblia, mga kapatid, alam yung mga paalala ng ating Panginoon? Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon maliligtas. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin, alam mo yung pangalan ni Lord ay tapos na. Amen mga kapatid, kailangan ayusin natin yung pananampalataya natin ngayon. Hindi yung tumatawag lang tayo, dumadating ang panahon mga kapatid na wala pala yung puso po natin. Ang aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami nagsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba't ang iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Amen. Sino kaya tayo doon sa 7 klase ng mananampalataya? Sabi doon mga kapatid, meron din silang kapangyarihan. Nakapagpalayas din po sila ng masamang espiritu. Nangaral din po sila mga kapatid. Gumawa rin po sila ng himala. Pero dumating sa panahon mga kapatid na hindi sila kilala ng ating Panginoon. Amen. Sakit na mga kapatid. Akala mo okay ka na. Akala mo valid na yung ginawa mo sa ating Panginoon. Pero pagharap mo kay Lord, hindi ka pala kilala. Hindi yan mga kapatid dahil sa pagkukulang ng ating Panginoon. Dahil sa pagkukulang po natin yan. Sana mga kapatid sa 7 klase ng mananampalataya, na-assess natin yung sarili ng palataya. Magpasalamat tayo. Nasa tamang pananampalataya tayo. Kaya sabi po dyan, huling verse natin, tunay ngang may nahuhuling, Amen. mauuna, at may nauunang nahuhuli. Sana mga kapatid, kahit tayo yung nahuli, mauna tayo. At kung tayo naman ay nauna, sana huwag tayong mahuli. Amen. Amen. Magpatuloy po tayo. Yung nagpapatuloy, ang siyang maliligtas. Amen. Yung magtiis, hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Ang ating pananampalataya ay takbuhang hindi pabilisan, kundi patatagan. Amen. Patyagaan, tiisan. Nadyan mga kapatid. Hallelujah. Kaya, kung ayaw natin magkaroon ng lost generation, ayusin po natin ang ating pananampalataya po ngayon. Ngayon pa lang, i-work tayo ang makikinabang dito, kundi may mga kasunod pa. Kaya pinakilala ng ating Panginoon kung anong klaseng pananampalataya meron tayo, ayusin po natin yung sarili natin. Alam mo, may mga kinausap dito, may mga nasaktan at may mga natuwa.
Ganyan naman ang pag tumatama ang salita ng ating Panginoon, mixed emotion yan. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Isus, muli. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, Panginoong Isus. Salamat, Lord, sa inyong mensahe, God. Hallelujah. Na patuloy na nakinig ng bawat isa po sa amin. Nawa, Lord, hallelujah. Anuman, God, hallelujah, ang mensahe na dumating po sa amin. Kung kami man, Lord, ay sinaway ng iyong salita, hayaan, God, hallelujah, nabigyan niyo po kami, Panginoon. God, hallelujah, Lord, itama niyo po, Panginoong Isus, hallelujah, ang aming mga pananampalataya. Gusto namin, Lord, hallelujah, na kami po ay naglilingkod, dumadalo sa iyong gawain, Panginoong Isus. Ang aming puso ay nararapat sa iyong harapan, Panginoong Isus, hallelujah. Lord, alam ko, God, hallelujah, na mga mensahe mo, Panginoong Isus, ang nagbigay ng katuwiran sa bawat isa po sa amin. At hayaan, Lord, hallelujah, natanggapin namin ang mga bagay na ito bilang hallelujah, ay patuloy niyo pong hawakan, ayusin, Panginoong Isus, hallelujah, patuloy na ituwid niyo ang aming mga isipan, ang aming mga paglilingkod, Panginoong Isus, hallelujah, at patuloy, Lord, na buhayin mo ang aming pananampalataya, Panginoong Isus, pag-apuyin mo ang aming paglilingkod, Panginoon, hallelujah, at paapuyin mo ang aming kagalakan, Panginoong Isus, upang makita namin ang lahat ng bagay ay hindi paghihirap, kundi ang mga lahat ng bagay ay gagawin namin para sa iyo, Panginoong Isus, dahil mahal ka namin, Panginoong Isus, at gusto ka naming makapiling, gusto naming mapasaya ka, Panginoong Isus, hayaan gawa, at wala kaming kapangyarihan sa aming sarili kung wala ka sa amin, Panginoong Isus. Kaya Lord, dalangin namin, patuloy kang maghari sa aming buhay, patuloy kang maghari, Panginoong Isus, sa amin, hallelujah, at buong katawan namin, ang pananampalataya namin, Espiritu at kaluluwa, God, hallelujah, ay patuloy niyong lukuban ng iyong kapangyarihan at ng iyong presensya, Panginoong Isus.